Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan na marapatin niyang basbasan itong tubig na iwibisik ngayon bilang pagunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan, ang kalooban namin magkamit ng kadalisayan at ng iyong buhay na ibinibigay sa mga hinirang. Hinihiling naming marapatin mong basbasan ang tubig na ito na nangayon nais naming maiusik sa aming katawan. Ipagkaloob mong sariwain ito sa amin ang buhay na iyong ibinigay sa amin noong kami binyagan, at ipagsanggalang nawa ito sa lahat ng kasamaan ang aming buong katauhan upang makadulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa ikapagkakamit namin ng kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin ang isang pananampalataya. Dalisay nawa tayo ng makapangyarihang Diyos sa ating mga kasalanan at pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pagpapasalamat, paging dapatin nawa niya tayo na makapakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyaga ng Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanyang Espiritu Santo at sinabi mo ang iyong anak ay minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Panginoon. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinaho ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ang daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang tupang may suplig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon pinupuri, ika'y aking buhay na taglay. Poon pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ikaw poon ay aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, O Diyos, ng maningning na liwanag. Kalangit ay parang tolda, na kamay mo ang nagdadlad. Poon pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy at kidlat na matatalim ang aliping tumutulong. Poon pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa, nariyan ang mga lawat, malawak na karagatan, malalakit maliliit na isda ay di mabilang. Poon pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Lahat sila'y umaasa sa iyo at nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Poon pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Kapag ika'y lumalayo, labis silang nangangamba. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik.
Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa tubig at sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Darating ang Panginoon at sa espiritu'y apoy, magbibinyag siya't hahatol. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng maraming si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kay sa akin at hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang pangyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ngayon po ang kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon. Hindi ba kayo nagtataka, bakit kinakailangang binyagan si Jesus? Para saan ba ang binyag? Para saan ba binyag? Para hindi mapahamak ang bata. Ganun ba yun? Ang binyag ay panglinis ng kasalanang orihinal. Yun eh. Pero wala namang kasalanan si Jesus. Bakit kinakailangan siyang mabinyagan ni Juan? Ano, Tata Celso?
plus 2. Okay, ganito po yan. Si Kristo, walang kasalanan. Maliwanag sa atin yan. Pero nagpabinyag siya kasi meron siyang gustong ipakita sa atin. Nakaisa niya tayo. Nakaisa niya tayo bilang mga tao na bagamat tayo'y makasalanan, nakikiisa siya sa atin para yung kasalanan natin mawala. O paano na mangyayari yun? Okay. Kapag bininyagan, ano ginagawa? Binubusan ng tubig. Noong araw, kay Juan Bautista at magpahanggang ngayon sa ibang mga simbahan, ang binyag hindi binubuhos. Inilulublob ka doon sa tubig. Pinapalagay mga kapatid ng mga Hudyo at maging ng mga Kristiyano na sa pamamagitan ng tubig, ang kasalanan ay nahuhugasan. So kapag ka naghugas ka ng plato sa palanggana at puro mismis at pagkain, saan mapupunta yung mismis at pagkain? Sa tubig. Di ba? Malabo na yung tubig. Kaya mga kapatid, noong araw, ang mga Pariseyo ay hindi lumalapit sa mga pinagbinyagan. Bakit? Kasi yung tubig na yon ay puno ng kasalanan. Si Jesus, na walang kasalanan, ano ginawa niya? Nagpabinyag siya. Lumublob doon sa tubig na puno ng kasalanan para ipakita sa atin na yung mga kasalanan natin, He is taking it up on Himself. Para pagdating ng takdang panahon, after 3 years, siya po ay ipapako sa krus. Yung mga kasalanan natin na napunta sa Kanya, na dala-dala niya, inialay na niya sa Panginoon at tayo ay naligtas. Ang tinuturo, mga kapatid, ni Juan Bautista ay baptism of repentance, pagsisisi sa mga kasalanan. Pero tayo mga Katoliko, mga kapatid, tayo mga Kristiyano, ang binyag natin ay baptism of the Holy Spirit and of fire. Kaya mga kapatid, ano ang idinudulot noon sa atin? Una, tayo po ay nahuhugasan sa ating mga kasalanan. Pangalawa, tayo ay nagiging mga anak ng Diyos. Pangatlo, dahil naging anak na tayo ng Diyos, nabubuksan ang langit para sa atin. It is a gift, but it is also a responsibility. Bakit? Dahil nakibahagi ka na kay Kristo, pagka bininyagan tayo, may bahagi na si Kristo sa atin . Ano yung bahagi na yon? Hari, pari at propeta. Habang pinapahiran ng langis ang bata, may sinasabi ang pari. Ang sinasabi ng pari, maging matatagnawa ang batang ito sa pakikiisa niya sa gampanin ni Kristo, and with prudence. Ang isang Katolikong pabaya ay isang Katolikong nagkakasala. Tandaan niyo po iyan. Ang isang Katolikong tamad sa kanyang mga tungkulin ay isang Katolikong nagkakasala. Ano pang ginagawa ng mga hari? Ang mga hari ay nagbibigay ng katarungan. A Catholic that is unfair towards his brothers and sisters is not fulfilling his duty as a sharer of the kingly duties of Jesus. Kapag ang isang Katoliko ay hindi marunong magbigay ng habag sa kanyang mga kapatid, na isang tungkulin din ng hari, hindi siya nagiging tapat sa kanyang sinumpaanong siya'y binyagan. Pangalawa, mga kapatid, pagiging propeta. Ano ba ang pagiging propeta? Ang pagiging propeta ay ang pagpapahayag sa Diyos sa pamamagitan ng salita at gawa. And we have that kind of responsibility. The simplest thing that we can do is to tell the truth prudently. Hindi yung basta magsasalita ka ng, ito totoo, pakinggan niyo ako. No. Siyempre, you will consider the feelings of the people around you. You will consider how they can receive the truth ng bukas. Kasi kalimbawa, nagsabi ka lang ng katotohanan, nasaktan mo na, sa tingin mo ba matatanggap nung kapatid mo yon? Hindi. And then lastly, mga kapatid, priestly, pagiging pari. Father, hindi naman ako pari. Ikaw lang naman na inordinahan . Kami, mga laiko lang kami. No. You have the priestly responsibility of offering everything to the Lord. Ano bang gusto kong sabihin?
Halimbawa mga kapatid, nahihirapan ka sa trabaho, pinagtitiisan mo yon. You must offer that to the Lord. Nahihirapan ka makisama sa iyong pamilya, meron kang responsibilidad na itinataguyod mo kahit na pawisan ka ng dugo sa hirap, huwag mo lang sarilinin yon. Ialay mo sa Panginoon yan. Lahat ng hirap, lahat ng saya, lahat ng mga bagay, iniaalay natin at tinataas natin sa panalangin. Gising pa ba kayo? Baka yung iba'y nakapaglibing, pagod. So, mga kapatid, ito po yung ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Ang binyag natin ay hindi lang tayo para gawing mga Kristiyano. Ang binyag natin ay isang kaloob at isang responsibilidad na dapat nating pangatawanan hanggang sa huling hininga natin. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, ito po ang ipanalangin natin sa Diyos, na sa lahat ng pagsubok ng buhay, tayo maging tapat kahit anong mangyari sa atin pong pakikihati sa gampanin ni Kristo nung tayo'y binyagan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa binyag naging anak tayo ng Diyos. Buong pagtitiwala nating ihayag sa Ama, Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Ang mga binyagan, naway manatiling dalisay ang karangalan at puno ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Bigyan nawa ng mga magulang ng pangalang Kristiyano ang kanilang pabibinyagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Pagmalasakitan nawa ng mga kabataang binyagan, ang simbahan at ang bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Magkamit nawa ng kapanatagan ang mga balisa at kagalingan ang may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Makibahagi nawa ang mga yumaong binyagan sa kaligayahang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Sa katahimikan ng ating puso, itaas natin sa Panginoon ang ating mga sariling panalangin. Ama naming mapagkalinga, sa binyag ibinilang mo kami sa iyong pinagaharian. Kalugdan mo kami at pagpalain sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito'y maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa kanya'y lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan,
sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.